magandang hapon po sa inyo lahat, mga kababayan ko, mga taga-Masbate, Masbateño, mga Bisaya, mga Bicolano, kumusta po kayo? Welcome po dito sa Manila sa inyong Philippine Councilors League, Masbate Masbate Province 2025 Good Governance Summit. Let me repeat, natutuwa po ako na participate po dito sa inyong Councilors League Masbate Province Summit. At kanina, nilumapit po sa akin, nagpapasalamat sa mga tulong sa malasakit. Isa lang po ang masasabi ko, huwag po kayo magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po'y natutuwa makasama kayo. Parating naman po ako sa Masbate. Noon pa man, just recently, last year, nakabisita rin po ako sa Masbate. Mismo yun sa malayo yun, sa Lagun. Doon. Nabisitahan ko last June 24 sa Bagat Dagat Festival at binisita ko yung Super Health Center sa Taingan. At nabalitaan ko po na nagkaroon po ng lindol sa Masbate noong February 15. Kumusta po kayo? Sana po'y walang nasaktan. At gusto ko lang po ibalita sa inyo na isa po ako. Ako po'y isa sa mga author na nagsulong at co-sponsor naman yung ito pong evacuation center. Paglalagay po ng mga evacuation center sa mga syudad at munisipyo. Batas na po ito ngayon. Ito po Republic Act 12076 establishing evacuation center sa kada munisipyo at kada syudad. Para meron naman pong komportableng pagpapahingahan po. Halimbawa, sunog. Halimbawa, baha. Halimbawa, lindol, putok ng bulkan, bagyo. Alam nyo, wala pong komportableng evacuation center ng mga kababayan natin. Minsan, ang nagagamit, yung mga covered court. Minsan, nagagamit eskwelahan. Nadadamay pa yung pag-aaral ng mga bata. So ngayon po, it's a multi-year plan of the government na tuloy-tuloy po ang paglalagay ng mga evacuation center. Proud lang po ko ibalita sa inyo, ito po Republic Act 12076. Ay ako po ay isa sa mga nagsulong na may sa batas po ito. Finally po, batas na po ito para tuloy-tuloy po mabigyan ng prioridad ang pagtatayo po ng mga evacuation center sa mga syudad at munisipyo. Kasama na po dyan sa inyo sa Masbate, mga kababayan ko. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga opisyalis natin dito po sa Masbate. Kung maalala ko nga po na meron tayong pinuntahan na Super Health Center sa Kataingan. At gusto kong patiin, of course, ang ating mahal na Governor Antonio Co. Palapakan po natin. Ating mga ang Vice Governor Ma'am Elsa Olga Co. Palapakan po natin. First District Congressman Richard Co. Palapakan po natin. Second District Congresswoman Ara Co. Third District Congressman Wilton Co. Ang aking kaibigan. And of course, ang ating mga officers po ng PCL Masbate, headed by Board Member Rani Laurian Sia. Palapakan po natin. Maraming salamat po. Councilor Jonalyn Rana. Palapakan po natin. Councilor Cicero Conac. Palapakan po natin. Councilor Karen Ballesteros. Councilor Raymond Ivan Diamos. Councilor Ralph Sese, Councilor Jemery Madridejos. Ang dami yung ang ating mga, dito ba si Mayor? Glenda Villahermosa ng Montreal. Ma'am, magandang hapon po. Salamat po, ma'am. Salamat sa inyo lumapit kanina. May apology po. Salamat po ng Montreal po. Vice Mayor Rodolfo Pipito ng Esperanza. Sir, ang ating mga Vice Mayor din po, Telma Ang ng Kataingan. Ma'am, galing ako dyan sa inyo, yung Super Health Center po ninyo. At si Vice Mayor Fernando Moques ng San Fernando, palapakan po natin. Vice Mayor Manuel Hermosa ng San Pascual. Vice Mayor Jerome Duano ng Montreal. Vice Mayor Cheddar
ng Sanchez, ng Luzon, Vice Mayor Oscar Alba ng Milagros, Vice Mayor Esther Binsor ng Kawayan, at ang ating Head ng Programming Technical Section, Maria Graciela Musa, at Onyela Ferrer ng GAB, at saka GAB Research Consultant ng SS Training and Research Services. Mga kababayan ko, gusto ko batiin muna lahat ng mga konsyel natin from Aroroy. Sino mga taga Aroroy? Ay nga po, Bisaya ba kayo dito o Bicolano? Sagol. Maayo na hapon sa inyo. Sa Bicolano, Maray na hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. Bisaya po ako lang, Batanggenyo. Batangas po ang aking lolo't lola, Tesoro po yan. Kapitbahay lang tayo, Region 4 yan. Mga taga-Tanawan po. Tagalogin ko na lang, haluan ko rin ng Bisaya sa inyo, mga Bisayang Bicolano. Sino po mga taga-Baleno? Baleno, may hapon. Ano dyan, Bicolano, Bisaya, halo ko rin? Longgo? Linti mga parenti ko na. Alam mo mga Longgo, pinsan ko yan. Kasi ang tawag sa inyo, Longgo ang pangalan ko, Bongo. Pinsan! Pinsan kayo. Pinsan. From Balod. Sino mga taga Balod? Nagapon. From Batuan. Wala. From Katayngan. Ano po? Galing po ako dyan ng June 24 po. Last year. From Claveria. Mayong hapon sa inyo. From Kawayan. Mayong hapon. Di masalam kay Mayor Drew, no? Sinaga. Mayor from Esperanza. Natuloy po. Mandaon. From Masbate. Parati rin po ako dyan. At meron Masbate City. Meron pong Malasakit Center dyan. Galing po ako ng June 28 rin po ng 2021 dyan. From Milagros. From Mubo. Montreal. Palanas. POB Corpus. Placer, wala, no? San Fernando. San Pascual. Luzon. At taga San Jacinto. Maganda nga po at sa lahat ng taga Masbate, maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Bilang chairman po ng Committee on Health sa Senado, gusto ko lang po mag-report sa inyo kung ano na pong nagawa natin sa ating trabaho. At bukod po dyan ay I have, as your senator, bilang inyong senador, I authored 16 laws. I principally sponsored 82 laws, including 80 laws for establishment and upgrade of public hospitals. I co-authored and co-sponsored 185 laws. Magandang hapon po, Sir Bilang Mike. chairman ng Committee on Health, tatlo po ang aking naging prioridad. Una, Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. Meron na tayo 167 na Malasakit Center sa buong Pilipinas at kasama na po dyan sa Masbate Provincial Hospital. Di ba po, meron na kayo Malasakit Center dyan, 2021 pa po ito nabuksan. I think mag-aapat na taon na po siya. Kung meron po kayong mga pasyente na hindi kayang operahan sa Masbate, dalahin niyo po rito, ako na ang tutulong sa abot ng aking makakaya, pati po pamasahin ng inyong pasyente hanggang makauwi sa Masbate. Tabahan natin. Lalo-lalo na po yung mga pasyente walang-wala na takot magpa-hospital dahil sa kahirapan. Yun po ang unahin natin, tulungan po natin sila, mga kababayan ko. Pangalawa ko po naging prioridad, ito pong Super Health Center. Ang Super Health Center po, it's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na po tayo magpakonsulta dahil lahat ng Pilipino, miyembro po ng
PhilHealth. And I am reminding PhilHealth, dapat po ang pondo ng PhilHealth gamitin sa health. Dapat po meron kaming masasandalan tuwing tayo'y nagkakasakit. Hindi negosyo ang PhilHealth. Kaya tututukan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino at pinakomit natin sila, pinapirma natin during budget deliberation. Ang commitment ng PhilHealth po, ito. Ang sabi ng PhilHealth, tutuparin nila ngayong taon na ito. Ayan. Ayan po. Dental benefit package, dadagdagan sasama na nila. Yung check-up sa mata, sasama na nila. Meron po ako na-discovery. Single period of confinement policy, tinanggal na nila. Alam nyo ba, bawal magpa-admit noon ng pangalawang beses kung nagkasakit tayo ng pneumonia. Nagka-bleeding tayo. Bawal i-cover ng PhilHealth sa loob ng 90 days. Kalukuhan naman yun, mapigilan ba natin magkasakit, di ba? So ngayon, tinanggal na nila to. Ito pang 24-hour confinement policy na kailangan natin magpa-admit ng 24 hours bago nila i-cover. Ngayon, nag-introduce na sila ng mga bagong emergency packages para hindi na kailangan magpa-admit. Yung hindi naman kailangan magpa-admit. Pambili na lang ng gamot, di ba? So ito yung mga pinangako nila at nangako sila tataasan yung case rates. Dahil na-discover natin sa 13 hearings ko sa Senado, kasama na po yung hearing ko sa health emergency allowances. Finally, na-release na po yung 27 billion last year para sa hiya ng ating mga health workers. At ngayon po, patuloy natin isusulong yung appeals. Ibig sabihin, marami pang hindi nababayaran. Dapat po bayaran ito ng gobyerno dahil services rendered yan. Pinagpawisan ng ating mga health workers yan. Ang hero ng pandemya natin, tapos hindi nababayaran. Last year, nabayaran na po sa ating pagpupursige yung 27 billion at patuloy kong isusulong na mabayaran yung ibang mga appeals. Ngayon, balikan natin ang PhilHealth. Alam niyo ba, meron isang provincial health officer ng Camarines Norte. Kapitbahay niyo lang yung Camarines Norte, di ba? Ako, pumunta kami ng Masbate noon, galing kami ng Pasud, Camarines Sur, Camarines Norte, tatawirin. Meron isang provincial health officer doon na admit, 4 million ang billing niya. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli. 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000. Alam nyo, namatay siya. Ang nakuha niya 57,000 lang. Ang na-contribute niya sa kanyang sweldo 200,000, nalugi pa siya. Dapat po taasan ng PhilHealth ang kanilang case rates. Ngayon, nangako sila, tataasan nila ng 50% pero mababa pa rin yun. Magkano ba naman yung 50% ng 57,000? That is only 85,000. That is still less than 1% po ng hospital billing. Dapat expand nila yung benefit packages, yung operasyon sa puso, yung mga bypass o angiogram. Dapat po yung tataasan na nila. Yun po pinakiusap ko at this year, ito po yung mga pinangako nila at meron na po natupad dyan. Yung mga nakalagay na done ongoing po kanilang aayusin. At hindi ko titigilan ang PhilHealth para sa Pilipino po. Dahil health is wealth po. Kalusugan ng bawat Pilipino ang nakakaya dito. At pera natin yan. Sweldo natin yan na kinakaltas sa atin. Dapat po meron tayong masasandalan. Mga kababayan ko, balik tayo sa Super Health Center. Tingnan niyo po sa Batangas. Island. Sa Masbate, di ba island kayo? Ang layo ng mga hospital. Pumunta kayo ng regional hospital ninyo. Pupunta pa kayo ng Naga, di ba? Legazpi. Ang layo. Paano na lang yung mga buntis? Mga anak, sa tricycle, sa sobrang layo, sa bangka. Tingnan niyo yung Tingloy, oh. Tingloy Island. Pinuntahan ko yan mismo. Marami na akong naikot sa buong Pilipinas. Ito, totoong storya to, true to life to. Mga buntis na nanganganak sa bangka. Ngayon, meron na silang Super Health Center. May pharmacy pa sila. Yun ang plano kong paramihin pagdating ng panahon. Magkakaroon po ng 700 na Super Health Center sa loob ng 4 na taon. At kasama na po dyan ang sa Masbate. Ang sa Masbate, 10.
Katayngan, Kawayan, Masbate City, San Pascual, Aroroy, Masbate, Mugo, Baleno, Montreal, at San Jacinto po ang Super Health Center. Pagdating ng panahon, paramihin pa natin yan sa inyong mga munisipyo po. Magtulungan tayo, mga kababayan po. Tingnan niyo po, sa Lake Cebu, bukid yan sa amin sa Mindanao. Pinuntahan ko 2 oras paakyat. Kita niyo mga IPs, kita niyo yung damit nila, di ba? Nakapangdamit ng tribal. Tuwang-tuwa yung mayor. Sabi niya, Sir, lipay tayo bago ka ni-abot, nanganak naman yung babae nun Pwede ba pangalanan mo sa iyo? Ibig sabihin, pwede ba pangalanan namin sa iyo itong bata? Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin yan? Lalaki ako. Sabi ko, Sir, hindi problema yan. Pangalanan namin ito ng bongga. Upo ka lang man, kaya naman upo lang kayo. Ngayon, yan po, ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan through Super Health Center. Yan po, paparamihin pa natin pagdating ng panahon. Iba po ang Malasakit Center, iba po ang Super Health Center. Ngayon, pangatlo, Regional Specialty Center. Priority po ito ng gobyerno ngayon, ng administration. Di ba ang Heart Center nasa Quezon City? Di ba ang Kidney Center nasa Quezon City? Papasalamat pala ako sa Philippine Heart Center. Nung nakaraang linggo, binigyan po nila ako ng award, Golden Awardee po ng Philippine Heart Center. At ako po'y patuloy na tutulong sa mga pasyente na lalong-lalo na po yung mga mahirap. Gusto kong magkaroon sila ng pag-asa. Alam niyo rito sa Philippine Heart Center, naawa ko, ang daming mga mahirap po. Gusto kong humaba pa ang kanilang buhay. Pasalamat po ako sa Philippine Heart Center. Ako naman, with or without award, patuloy po akong magsiservisyo sa ating mga kababayan. Dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa ating Panginoon. Ngayon, Regional Specialty Center. Yung Heart Center, Kidney Center ang lalayo. Ngayon po, magtatayo na sa mga selected DOH Hospital. Isinabatas natin, ako po ang principal sponsor ng batas na yan. Yun po. Halimbawa, sa Bicol Regional Hospital, existing nila, meron silang orthopedic center, meron silang mental health, neonatal sa babies. Sa loob ng 5 taon, maglalagay na po doon ng cardiovascular care para pwede na po mag-opera sa puso. Lung care, birth care, geriatric care sa mga matatanda, cancer care po. Ang hirap po magka-cancer, di ba? Talagang apektado ang pamilya. So, yan po ang ilapit pa natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Isinabatas lang po natin. Gusto ko lang po isingit sa inyo, sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, napuntahan ko na yung mga ospital Diyan sa Legazpi, napuntahan ko na. Sa Naga, napuntahan ko na. Diyan sa inyo sa Masbate, napuntahan ko na. Kulang talaga yung mga pasilidad. Naawa ako sa mga watcher. Alam niyo mga watcher nasa gilid lang ng bangketa, nakaupo. Bigyan natin sila ng komportableng upuan. Ngayon po, meron tayong isinulong na pinatayo na 5 halfway house na meron silang komportableng pagpapahingahan while waiting sa kanilang mga pasyente. At tawag po dyan, balay, pasilungan. Pakita niyo yung picture, yan po. Na while waiting, meron silang waiting area. Halimbawa, sa Davao, ayun may upuan sila. Sa Davao, tapos na meron silang komportable. Bigyan naman natin ng komportableng pagpapahingahan ng ating mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong tiwala. Bilang chairman din po ng Committee on Sports, ayaw kong masayang yung inumpisahan ni former President Duterte na labanan ang kriminalidad. Pero through sports itong akin, get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Mga konsehal, kung meron kayong mga paliga, counselors league, basketball, volleyball, tulungan natin. Isang paraan na ito na ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Pag tayo physically fit, mas hahaba po ang ating buhay. Diba? Konektado ang sports sa health always.
At ngayon, proud po ako bilang chairman ng Committee on Sports. 2019, umpisa po ako naging chairman ng sports. Nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at ngayon naman po sa Paris Olympics, nakadalawang gold po tayo. History po yan. Suportahan po natin ang ating mga atleta. Yan o, bago sila umalis, tinulungan natin. Pagdating nila, dapat ang ating mga atleta komportable, pagkain, moral support, equipments. Walang dapat isipin ng ating mga atleta kung hindi maglaro na lang, nakafocus po sila. Tulungan natin ang ating mga atleta. Proud rin po ako, isa ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City, kung saan po pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student athlete. Meron tayong eskwelahan. Yan ang gusto kong paramihin pagdating ng panahon. National Academy of Sports sa New Clark City. Bilang chairman ng sports, asahan niyo po, isusulong ko ang kapakanan ng ating mga atleta. Ngayon, chairman din po ako ng Committee on Youth. Sa mga kabataan, sa mga SK na dito. May SK ba dito? SK. Maraming SK dito. Yan o. 1, 2, 3, 4. Sa Korean kabataan. Pero karamihan sa inyo dito, SK rin. Sobra 40. Sobra 40. Mga SK, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Malay niyo, kayo rin po ang maging senador. Ako would expect na maging senador ako. Isa lang po ang may share ko sa inyo. Mahalin po natin ang ating kapwa Pilipino. Yung pagsiservisyo po, dapat mula sa puso po yan at may malasakit po. Ngayon, mga kababayan ko, tawagin niyo lang po akong Kuya Bongo at gusto ko lang pong ibagitin sa inyo na tulungan rin po natin na maisulong, na mapunduhan ito Masbate Sports Arena. Asahan niyo po na tutulong ako sa Masbate. Mahal na mahal ko kayo dyan sa Masbate at malaking utang na loob ko sa inyo dyan. Alam mo, number 5 po ako dyan, last election po. At hindi ko malilimutan yan. Tayong mga Bisaya, mabigat sa atin ang utang na loob, di ba? Utang na loob at hindi ko nakakalimutan yan. Hindi po ako politiko na mangangako po. Pero ang pwede kong i-share sa inyo ang aking sipag po sa pagtatrabaho. Walang masasayang na oras. Lunes hanggang Linggo, magsiservisyo po ako para sa inyo. Dahil paboritong araw ko, Linggo. Kasi may go. Kaya, tawagin na lang po akong Kuya Bongo ninyo. Kahit saan tayo magkita, just call me Bongo, Kuya Bongo. Pag napasyal kayo ng Mindanao, Davao, sabihan niyo ako, papapasyal ko kayo doon. No, di biro, sabihan niyo lang po kami. Turing niyo po ako na parang kapitbahay at kaibigan niyo lang po. Bongo, Kuya Bongo. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Ma'am, kung siya, huwag mo naman ako tawagin Kuya. Siyempre, pag nagsalubog tayo, Kuya po, ano ako, super lolo. 50 years old na po ako. Golden boy na po ako. Nagtitila na po ako ng buhok. So, may mga eagles dito kanina. Kuya! Mga eagles, oh. Ang sa mga eagles, tawagan namin ate, kuya. So kayo, kahit mas matanda kayo, okay lang, kuya po rin tawag niya kasi kuya ang tawag natin, di ba? Madali naman tandaan ang pangalan ko. Ang pangalan ko, kahit saan kayo magpunta, makikita niyo naman po. Traffic sa kanto. Anong maalala niyo? Ano sasabihin niyo sa driver? Pag abante, pag ano yung traffic light? Go. Oh, maalala niyo ako. Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok, chokes to? Go. Go pa rin. Anong pangalan ng dating presidente? Rodrigo? Go pa rin. Anong paborito namin ulam? Mo? At saka, mayroon na po ako tatanong, anong tawag sa mahilig sa alak? Lasing? May pakiusap ako sa mga konsehal. Kung mag-inuman kayo mamayang gabi, please lang po, huwag kayo magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala nyo, pag kayo ay na? Naalala nyo ako parati.
Bonggo-bonggo! Salamat na mga taga-Masbate. Maraming salamat po sa inyo mga oras. At tandaan niyo po, mahal na mahal ko po kayong lahat mga taga-Masbate. Bukas po ang aking opisina para sa inyo lahat. Mahal na mahal po kayo. Mabuhay po mga taga-Masbate! Kumusta niyo po ako, kanila Governor. Asahan niyo po, anytime sa opisina ko, bukas sa opisina ko. Pumunta kayo sa Senado, literally yung opisina ko bukas yung pinto. Hindi nagsasara yan. Kaya pag nakita ng mga bisita, lalabas sila. Dahil maraming tao. Maliit. Napakaliit ng opisina namin sa Senado. Pero welcome na welcome po kayo sa akin. Kaya pakiusap na po ako sa ating mga konsehal. Pareho po tayo ng trabaho. We are legislators. Ang amin lang po on a national scale. Ang pakiusap ko sa inyo, unahin po natin yung pagsiservisyo, ilapit natin ang serbisyo. Hindi naman maiwasan, maraming lalapit sa atin, hihingi ng tulong. Tulungan natin yung mga mahirap. Tulungan natin yung mga pasyente na walang-wala po. Asahan niyo po ako sa abot ng aking mga kaya. Nagsiservisyo po ako para sa inyo lahat. Utusan niyo lang po ako. Wala po akong kaarte-arte sa katawan. Kung anong kinakain ninyo, gano'n din po ako. Anong sinasakyan ninyo, gano'n din po ako. Salamat po muli sa mga taga-Masbate. Hindi nyo naman malilimutan pangalan ko dahil ang paborito nating araw, walang trabaho, linggo. Meron pa akong tanong sa inyo. Alam niyo ang paborito ng hotel ni Philip Salvador? Sogo. Ha? Sogo. Kala ko na dito yung parating yun dito. No? Wala, na-traffic na naman. Na-traffic yata siya. Maraming salamat. Mga kababayan ko, meron lang akong sasabihin, sana maalala ninyo sa mahabang panahon. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundo. Yan po ang totoo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsaservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mabuhay po ang Panginoon, mabuhay na binigay niya sa atin. Mga kababayan ko, mahal na mahal na mahal ko kayo lahat. Maraming salamat po. Ma'am Christine, magandang hapon po. Thank you so much to our dear Senator Bongo. Big round of applause. So now, Senator Bongo, please remain. And we call on the President of the PCL to give the certificate of appreciation together with all the officers for a group photo op together with our Senator Bongo. So while they are going up, allow me to read the certificate of appreciation. Philippine Councilors League, Masbate Province Certificate of Appreciation. This certificate is being presented to our dear Honorable Christopher Lawrence D. Go, the Senator of the Republic of the Philippines, for contributing to the advancement, exposure, and learning of the members of the Philippine Councilors League, Masbate Province, and for their support and efforts in ensuring the success of our good governance summit. Once again, palakpakan po natin our dear Senator Bongo, Mr. Malasaki.